Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyo, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Morning! Good morning! Umpisa na tayo. Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Sa mga nag-aabang ng anunsyo ng class suspension, may ilang lugar pa rin sa bansa ang nagsuspendi ng pasok ngayong araw ng Miyerkules, August 12, bunsod pa rin ang inaasahang mga pagulan dahil sa habagat. Kasama sa mga lugar na walang pasok ang lalawigan ng Abra mula kindergarten hanggang senior high school, public at private schools, pati na ang probinsya ng Benguet, maliban ng Baguio City na balik klase na ngayong araw. Sa Bulacan, suspendido ang face-to-face classes sa bayan ng Malolos, public at private schools at mag-shift muna sa learning continuity modalities. Wala ring face-to-face classes sa ilang bayan sa Pampanga, kabilang na ang Candaba sa lahat ng private at public at schools. Suspendido na rin hanggang August 14 ang klase sa bayan ng Masantol, San Simon, Santo Tomas at mag-shift muna sa alternative learning delivery mode. Ilang lugar din sa Pangasinan ang walang pasok ngayong Miyerkules, kabilang na ang Aguilar, Benmale, Calasiao, Mangaldan, Lingayen. Para sa iba pang mga anunsyo ng class suspension, pwedeng i-check ang mga official social media page ng inyong mga mayor o local government units. Hataw Balita ngayon. Sumampa na sa 20 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y batay sa latest report ng Office of the Civil Defense. Bukod dito, mayroong ding 15 naiulat na nasugatan habang 4 naman ang patuloy na hinahanap. Aabot sa nasa 815,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad o katumbas ng nasa 2.8 milyon na mga individual. Samantala, umabot na rin sa mahigit 135 million pesos ang naitalang pinsala ng habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa nakalap na report ng Department of Agriculture, nasira ng malalakas na pag-ulan ng mga pananim na palay, mais, mga gulay, pati na ang livestock at poultry. Aabot naman sa mahigit 6,000 mga magsasaka ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa kalamidad. Sila ay pinapayuhan na mag-avail ng Survival and Recovery o Sure Loan Program na nagkakahalaga ng nasa 25,000 pesos. Gayun din ang pag-avail ng farm inputs gaya ng palay, mais o mga buto ng gulay. Hataw Balita ngayon. Nakaburol na ang labi ng mga pamilyang nasawi sa nangyaring landslide sa Gisad Surong sa Baguio City. Pabot sa 10 ang bilang ng mga namatay sa trahedya kung saan kabilang ang 5 bata. Kahapon dumalaw sa burol sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kung saan nagpaabot ito ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal sa bawat pamilyang naapektuhan ng landslide, habang inaasikaso na rin ang pagkakaloob ng burial assistance sa mga nasawing biktima. Dinalaw rin ng 2 opisyal ang 3 survivor na nakaligtas sa trahedya at tiniyak ring tutulungan ng DSWD sa kanilang pagpapagamot. Gayun din ang mga pamilyang nawala ng tirahan kung saan pansamantalang sasagutin muna ng DSWD ang 3 hanggang 6 na buwang gastos para sa kanilang pangungupahan, habang ang city government naman na mag-aasikaso para sa kanilang long-term relocation at socialized housing. Sasagawa na rin ang relief operation ng DSWD sa iba pang mga pamilya na naapektuhan ng landslide, gayon din ang psychosocial intervention at iba pang pangangailangan.
Samantala, nakikipag-ugnayan na si Mayor Magalong sa Mines and Geosciences Bureau at DPWH upang ma-assess ang pinangyarihan ng landslide para matukoy ang posibleng pamamaraan upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Habang idedeklara na rin bilang no-build zone ang ground zero kung saan gumuho ang lupa at natabunan ang ilang mga bahay. Hataw Balita ngayon. Nasuri na ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office ang asong nailigtas. Mula naman sa nangyaring landslide sa Gisad, Sorong sa Baguio City. Ang aso ay kinalalang si Milo, isang brown female dog na pagmamayari ng isa sa mga biktimang nasawi sa trahedya. Batay sa assessment ng mga veterinaryo, walang tinamong sugat si Milo. Subalit dehydrated ang aso kaya't agad siyang binigyan ng electrolytes, pagkain at tubig at pansamantalang inilagay sa neutering room para i-monitor ang kanyang kalagayan. Lumalabas sa observation ng mga veterinaryo na may ipinapakitang neurological signs si Milo na maaaring senyales ng iba pang posibleng sakit ng aso. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng anak ng may-ari ang asong si Milo at patuloy na minamonitor ng City Veterinary Office. Samantala, may 11 pang mga hayop ang nailigtas mula naman sa lugar na pinangyarihan ng landslide. Ito ay binubuo ng 10 aso at 1 pusa na ngayon ay nasa pangangalaga naman ng Hayop Kalinga Gisad. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite kasunod ng matinding epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa probinsya. Maraming mga lugar sa Cavite ang nalubog sa matinding pagbaha noong kasagsagan ng malalakas na pag-ulan. Sa post ni Cavite Governor Abeng Remulla, sinabi nito ang pagdedeklara ng state of calamity ay layong mas mapalakas ang pagtugon sa kinakailangang tulong at suporta ng kanilang mga kababayan na naapektuhan ng matinding pagbaha. Bukod sa Cavite, nagdeklara na rin ng state of calamity Bangaldan sa Pangasinan dahil pa rin sa tindi ng pinsalang sinapit bunsod ng habagat. Samantala, isinasapinal na rin ng provincial government ng Benguet ang planong pagdedeklara ng state of calamity bunsod ng pinsala ng malalakas na pagulan sa mga nakalipas na araw. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng agarang akses ang LGU sa kanilang Quick Response Fund para tugunan ang pangangailangan ng mga nasalantang residente. Hataw Balita ngayon. Bagaman tumigil na ang mga pag-ulan, nananatiling lubog sa baha ang nasa 5 bayan sa Bulacan dahil sa naipong tubig na sinabayan pa ng high tide. Pataas pa rin ang baha sa bayan ng Balagtas at Giginto. Dahil dito napilitan ng lumusong sa baha ang mga residente upang asikasuhin ang kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, habang may iba ang nagkakasugat sa paa dahil sa pagkababad sa baha. Wala po talagang magagawa, ganun po talaga. Kahit bumaba, kailangan maghanap buhay. Pati na ng buko salad. Pambiling bigas, ulam. Mamaya, pagka kumita, ayun, may pambili na. Sa Balagtas at Giginto, aabot pa rin sa higit 1,000 mga evacuee kung saan ang iba sa kanila ay hindi makapaghanap buhay o makapaghanap buhay sa ngayon, kaya naman apektado na rin ang kanilang pangangailangan. Tiniyak naman ng provincial government ang pagpapaabot ng kinakailangan tulong sa mga evacuee. Hataw Balita ngayon. Matapos ang mga pagbahang, naranasan sa mga nakalipas na araw na dulot ng habagat kung saan tumambad ang tambak na mga basura sa My Redemptorist Water Channel at iba pang mga daanan ng tubig. Nananawagan ng Malacanang sa publiko na tumulong ang bawat isa sa paglilinis ng kapaligiran. Ayon sa Malacanang, lahat ay dapat na kumilos at hindi dapat isisi palagi ang lahat sa gobyerno. Ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat
kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Ayon kay Yusek Claire Castro, ang mga barangay official, ang mga frontliners na siyang pangunahing dapat na tumulong upang madisiplina ang ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura sa mga komunidad. At ito ay maaaring magawa sa pamamagitan ng access sa CCTV cameras. Malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito, ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iginit ng testigo na si State Auditor Sailin May Del Campo na hindi compliant sa itinakdang paggamit ng confidential funds ang ilang aktibidad na inilista ng Office of the Vice President noong 2022. Kabilang dito ang tree planting, wheelchair distribution, gift giving, medical missions at coordination meetings. Paliwanag ni Del Campo, hindi kabilang ang mga ito sa mga pinapayagang confidential activities sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ng confidential fund. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Napuna rin ng COA na ang ilang aktibidad ay isinagawa noong December 13 hanggang 18 bago pa ma-release ang cash advance noong December 21. Paglilinaw ng COA, hindi maaaring gamitin ang confidential funds para i-reimburse ang mga nauna ng pinaggastusan. Dahil sa mga natuklasang hindi pagsunod sa mga requirement, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance para sa higit 73 million pesos na confidential expenses ng OBP noong huling quarter ng 2022. Hataw Balita ngayon. Bigo umano ang Office of the Vice President na makapagpakita ng sapat na patunay sa tagumpay ng mga operasyong pinaggamitan nito ng confidential funds. Ayon kay COA State Auditor Sailin May Del Campo, base sa mga dokumentong isinumite ng OBP, hindi direktang ginamit ang confidential funds sa pamamahagi ng ayuda, tupad at medical assistance sa mga lugar na binisita ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, ginamit umano ang pondo sa information gathering at surveillance operations bago ang pagbisita ng pangalawang Pangulo sa mga lugar kung saan isinagawa ang mga programa. Pero ayon kay Del Campo, kulang ang mga dokumentong isinumite ng OBP para patunayan ang naturang confidential operations at ang tagumpay ng mga ito. Hindi rin umano sapat na proof of success ang certification na walang naitalang untoward incident sa mga aktibidad ng pangalawang Pangulo. Hinahanap ng COA ang konkretong resulta ng information gathering o surveillance, kabilang ang patunay ng pagbabayad sa informant at resulta ng impormasyong nabili. Sinabi mo na kasama to sa Notice of Disallowance?
Opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities. Kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Hinahanap ko po kung ano yung... Pag sinabing, Madam Witness, pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista, imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Hindi ba success yun? Hindi sila nag-away-away? Ang hinahanap ko po kasi dito, sample po doon sa isang activity is nakalagay probable threat, CTG, parang ganun, NPA po. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang magwa-warrant ng payment of rewards po. At wala kang ganon Yun po ang na nakita hindi sa po evaluation mo, Madam Witness? Opo. Hataw Balita ngayon. Muling na question sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts o ARS ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito si Pia Piatos Lim na nakatalang tumanggap ng 140,000 pesos para sa purchase of information. Kasunod ng naunang mga pangalang Mary Grace Piatos at Renan Piatos. Napansin din ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang mga pangalang Matthew N. Queso, J. Camote at Miggy Mango na nakalista naman bilang mga tumanggap na pondo o tumanggap ng pondo para sa purchase of supplies. Another one, P-1-18, 2092, flash on the screen, sa isang J. Camote. 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8, 2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. Kabilang din sa mga AR ang pangalang Ann, Ong Pauco at Heart Santiago, dahilan para matanong ni Kapunan kung may kaugnayan ito sa pamilya ng asawa ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Kanina, Madam Witness, merong Ong Pauco at merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Lumitaw din ang mga pangalang may apelidong kapareho ng ilang politiko gaya ng Beth Revilla, Clarice Hontiveros, Jose Jokno Jr. at dalawang may apelidong Lapid. Paglilinaw ni COA Auditor Sailin May Del Campo, hindi saklaw ng kanilang compliance audit ang pag-verify sa pagkakakilanlan o pagiging tunay na mga pangalang nakasaad sa resibo. Sa halip, sinusuri ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office kung sumusunod sa Joint Circular 2015-01 at kompleto wasto ang mga liquidation documents na isinumite sa kanila. Nauna nang iginiit ng kampo ni BP Duterte na maaring mga pseudonym ang mga pangalang ginamit sa acknowledgement receipts. Hataw Balita ngayon. Kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga itinuring na accountable sa mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ayon kay COA State Auditor Sailin May Del Campo, unang nakalista si BP Duterte bilang Head of Agency na nag-aproba sa mga transaksyon at paggamit ng cash advances. Kaugnay ito ng Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng OBP noong huling bahagi ng 2022. Ang
mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Inapila ng OBP ang Notice of Disallowance ngunit pinanatili ito ng COA proper noong April 2025 kasama ang pagpapabalik sa 73 million pesos sa gobyerno. Naghain naman ng motion for reconsideration ng OBP na ayon kay Del Campo ay nakabinbin pa ang resolusyon. Hataw Balita ngayon. Isa sa mga nakwestiyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon ang sabay-sabay umanong pag-disburse ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa magkakalayong lugar sa iisang araw. Halimbawa nito ang 7 acknowledgement receipts noong February 21, 2023 na nakatala sa mga lugar kabilang ang Danao, Malolos, Davao City, Negros Occidental at Agusan del Sur. Noong February 25 naman, 18 o 18 disbursements ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, habang 21 o 21 ang nakatala noong March 15. Ayon kay COA Auditor Sailin May Del Campo, sa ilalim ng Joint Circular, tanging ang itinalagang Special Disbursing Officer o SDO lamang ang otorisadong maglabas at mamahagi ng confidential funds. Dahil dito, inihalan tulad ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa Superman ang Special Disbursing Officer o SDO sa pagkwestiyon kung paano nito mapupuntahan ang lahat ng mga naturang lugar sa iisang araw. Tinutulan ito ng depensa at tinawag na speculative ang tanong, habang hiniling naman ni Kapunan na huwag burahin sa record ang kanyang pahayag tungkol kay Superman. Paglilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, hindi naman ito pinabura sa record at inatasan lamang si Kapunan na magpatuloy sa kanyang pagtatanong. What significance can you draw or observation can you make for these 6 documents issued on the same dates in 6 different places from 7, Danao, Malolos, Davao, Negros, Agusan, Makati City, Negros, Oriental? What observation can you make, if any, as regards these acknowledgement receipts that you identified? Based po dito sa mga acknowledgement receipts na to, lahat po sila is dated February 21, 2023 and naibigay po sila sa iba-ibang addresses po na nakalagay dito. So, sino dapat, based on your circular, ang nag-disburse nitong mga pondong to? Ang dapat po mag-disburse ay ang Special Disbursing Officer. At sino nga ang Special Disbursing Officer na yan? Ito po ay sa DepEd po si Mr. Edward Fajarda. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito? Your Honor, please. Yes, Council Person. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Council, move on. Move I on, will Council. move on, Your Honor. We get Now. your point. Hataw Balita ngayon. Mismong si Vice President Sara Duterte ang dapat magpaliwanag sa umano'y direktiba nitong i-release sa non-special disbursing officers ang confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education. Samantala, hinamon naman ang ilang House Prosecution Panel members si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga sangkot sa aligasyon ng katiwalian. May hataw na balita si Ross Salicos. Si Vice President Sara Duterte ang tanging makapagpapaliwanag kaugnay ng pahayag ni Gina Acosta at Edward Fajarda na inutusan sila ng pangalawang Pangulo na i-release ang confidential funds sa ibang tao
o kina Colonel Raymond Dante La Chica, Head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG, at Colonel Dennis Nolasco, Deputy Commander ng VP-SPG. Sina Acosta at Fajarda ang dating Special Disbursing Officers ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Cyrene May del Campo, labag ito sa panuntunan ng Joint Circular ng COA at DBM. Ginawa nito ang pahayag sa pagharap sa impeachment court sa ikalawang pagkakataon kahapon August 11. Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte? Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, dapat mismo si VP Duterte ang magbigay linaw sa isyong ito. Gusto natin marinig mismo galing sa si Presidente anong paliwanag niya sa bagay na to. Lalo't lalo na. Dito, maliwanag, narinig natin, siya mismo nagutos ng ganitong bagay which constitutes a direct violation of the Joint Circular. Sa tanong naman kung may pagkakait ba ng due process, sa Notice of Disallowance Issuances ng COA laban sa OVP, kasunod ng testimonya ng dating Special Disbursing Officer sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024, tugon ng prosekusyon. Meron pong kakayahan yung COA and likewise other agencies sa kanilang mga issuances batay doon sa bigat ng report na nasa harap nila. No, so kung gano'n na po kabigat, dapat po yung karampatang action yung gawin para hindi na po mas makapinsala. Hinamo naman ng ilang miyembro ng House Prosecution Team si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga sangkot sa aligasyon ng maanumalyang budget insertions. This is challenge to Mayor Magalong. Mayor, pangalanan niyo po kung sino yung mga House Impeachment Prosecutors. Sinasabi po ninyo na sangkot dito po sa mga insertions sa ating pong budget. Sabihin niya kung sino sa mga prosecutors ang involved. Yun lang. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya ang Baguio City Mayor sa anay mabagal na investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects, kung saan ang iba rin umano sa mga ito ay nasa impeachment prosecutors. Rosalie Oz, humahataw sa balita ngayon. Puno ang schedule ng Senado tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules dahil sa impeachment trial sa umaga. At dahil sinusundan agad ito ng regular na sesyon ng mga mambabata sa hapon, ipinapanukala muli ang pagbabago sa schedule ng impeachment trial. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nasa ika-15 araw na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nang magsimula ito noong July 6, 2026, itinakda ito ng 2:00 ng hapon. Ngunit nang magbukas ang second regular session ng 20th Congress, matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 27, inilipat ito ng 10:00 ng umaga upang bigyang daan ang sesyon o ang legislative works ng Senado sa hapon. Gayunpaman dahil limitado ang oras, kadalasang direct examination lang ang natatapos at ipinagpapabukas na ang cross-examination, maging ang clarificatory questions o interjections ng senator judges. Bunso nito nagmosyon si Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri na kung maaari ay pagpalitin ang schedule ng impeachment trial at ang regular na sesyon. Paliwanag ni Senator Judge Zubiri, base sa nakaraang sesyon nila tumatagal lamang ito ng 2 hanggang 3 oras kaya't mas mainam kung ililipat sa hapon ang trial upang mas marami ring oras ang mailalaan para sa inilalatag na mga ebidensya. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar. When discussions such as these are important, when you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way,
lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion. Nagkomento naman si Senator George Pia Cayetano hinggil sa motion na ito ni Senator George Zubiri at sinabing idaan na lang ito sa isang meeting o caucus. I recall we discussed this in caucus. So can we just go back into caucus? Kasi there were reasons we decided on this. So may I humbly suggest that we, take a moment and just discuss this in caucus. Plus, the minority floor leader is not here right now. So may I just humbly request that we have this discussion. Para naman kay Senator Judge Camille Villar, hindi maaaring madaliin ang pagdedesisyon sa nasabing suhestyon ni Senator George Zubiri. Aniya, dapat ay matalakay at mapagkasunduan muna nila ito gaya ng ginawa nila noong nakaraan. I remember not too long ago, our majority floor leader even brought up the idea of starting 30 minutes after, from 10 o'clock to 10:30. And then it was suggested by our other colleague that we discuss it in caucus together. So let's afford the same time for such decisions, right? I mean, we can't do it right away. Sa kabila nito, tiniyak ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na sakaling magbago ang schedule o oras ng paglilitis, ay hindi ito bigla ang ipatutupad. Aniya, aabisuhan ng magkabilang kampo ilang araw bago ang inaasahang pagbabago sa oras. Batay na rin sa mapagkakasunduan ng mga Senator Judge. Nagpahayag naman ng kahandaan ng prosecution at defense team kung muling babaguhin ang oras ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi natin maiwasan talaga, no? It's on a case-to-case basis. May mga ibang witnesses, mas mahaba talaga, no, yung testimonya nila just because of the nature, yung topic of the matters that they'll testify on. Meron din namang ibang testigo, makita natin, mas mabilis yun sa kanila. So, of course, it will help. But at the end of the day, we will, of course, follow whatever decision the impeachment court will reach on this matter. Kami, we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman, susunod lang po tayo. To be honest ako personally, pero personal ko to, hindi to defense team. Personally, nasanay ako dun sa 2 o'clock noon, and then so I had to adjust to the 10 a.m. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin, I think, ang gusto din naman natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising syempre yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Kinasuhan ng Department of Justice o DOJ ng grave threats si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Samantala, nanindigan naman ang kampo ng Vice Presidente na bilang impeachable officer, hindi ito maaaring usigin sa naturang kaso. May hataw na balita si Dante Amento. Nahaharap si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, isinampa nila ang kaso kahapon. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. We confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act No. 10175 of the Cybercrime Prevention Act. Ayon sa DOJ, may sapat na batayan para kasuhan ang Vice Presidente. 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng piskal hinggil dito. Tumanggi na ang DOJ na magbigay pa ng maraming impormasyon o magkomento sa issue dahil nasa hukuman na ang kaso. So after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence or reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyber
cyberspace. Iginiit naman ng mga abogado ni VP Duterte na inaasahan na nila ang ganitong desisyon at handa silang harapin ito. Iginiit ni Attorney Paul Lawrence Lim na nanatiling inosente si VP Sara sa ilalim ng batas at tiwalang madidismiss din sa huli ang kasong ito. Binigyang din ng kampo ng pangalawang Pangulo na bilang isang impeachable officer, ang Vice Presidente ay hindi siya maaaring usigin o kasuhan para sa isang opensa na kasalukuyan ding paksa ng isang impeachment case. Dahil sa mga seryosong isyong legal na ito, tiniyak ng kanyang kampo na gagamitin nila lahat ng kaukulang legal remedies upang ipagtanggol ang pangalawang Pangulo. Samantala, dinismiss naman ng DOJ ang reklamong inciting to sedition na isinampa ng National Bureau of Investigation kay VP Sara dahil sa kakulangan ng matibay na batayan. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na extended ng 2 araw ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ayon sa Senate Secretary na nag-notify sa kanya ang tanggapan ni Senator Legarda kung saan ipinabatid dito na naka-medical leave pa rin ang senadora ng August 11 hanggang August 12. Nauna na ang kinumpirma ni Senator Legarda na nag-file siya ng formal medical leave mula August 3 hanggang August 5 na nakaayon sa Senate rules. Nauna nang napabalita ang pagbiyahe abroad ni Senator Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leandro Legarda Libiste. Kapwa naharap ang mag-ina sa reklamong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y unpaid obligations ng Solar Energy Network ng kongresista, bagay na itinanggi ng dalawang mambabatas. Hataw Balita Ngayon. Iginiit ng kampo ng dating kongresista na si Jacinto Jing Paras na nabaligtad lang anila ang kwento sa aligasyon ng honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa mga abogado ni Paras, si alias Ken umano ang lumapit sa kanilang kliyente para humingi ng tulong patungkol sa isa umanong expose laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Si Benedict Samson, humahataw. Naniniwala ang mga abogado ni dating Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Jing Paras na naunahan lang ang kanilang kliyente para hindi lumabas ang isa umanong issue laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, isa sa legal counsel ni dating Congressman Jing Paras, layon lamang anila ng lumabas na honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto na siraan ng dating kongresista. I don't know kung anong motive nila kasi baka inunahan nila yung planong ipalabas yung statement ng mga babae. So hindi pa lang lumabas, sinira nila ang statement, ginawa nila na isang tanim pukpok or may planong paninira, but actually may totoong nangyari in 2025. Yun ayon sa mga babae. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, ang naarestong si alias Ken umano ang lumapit kay Paras upang humingi ng tulong para isiwalat ang isa umanong expose na nangyari noong taong 2025. May nangyari na hindi pa natin sabihin ngayon, malaman natin after the investigation. Yes, expose yun. Nangyari somewhere in Makati. Nag-volunteers na, tumawag sila na may gusto silang sabihin na nangyari noong 2025 na makatulong sa government. So gusto nila lapitan si Kong Jing Paras kasi ang advocacy ni Jing Paras is accountability, transparency, and of course anti-corruption. So tumutulong lang siya sa linisin ng ating government. Samantala, tugon naman ng isa pang abogado ni dating Congressman Paras na si Atty. Ferdinand Topacio, tila panggigipit lang umano sa mga kalaban ng administrasyon ang ginagawa laban sa kanilang kliyente. Kaya dapat kasi ang government officials natin, hindi naman sila attack dogs eh. They are sworn to protect the Constitution. And what does the Constitution say? May due process, may presumption of innocence. At ang mandate ng NBI is to investigate. Not to draw conclusions immediately upon hearing only one side. Hindi pa nga narinig yung side namin, may istorya na. How do you go against that? Hindi na rin ipinagtataka ni Atty. Topacio ang ganitong pangyayari. Lalo anya na ginawa na ito sa ilang personalidad na kumukontra sa kasalukuyang administrasyon. Oo naman kasi kita nyo naman, kahit itanong yun sa mga nakakaalam sa batas, ang labo naman ng plunder na ginawa sa kanila ni Senator Marcoleta.
Di ba? Bakit yun ang ipipilipit mo? Ba't yung BRC, pinablock ngayon ni Erwin Tulfo, di ba? That is the bigger picture here. Huwag niyo tingnan ito in isolation. This is part of a bigger and grander plan to decimate the legitimate opposition. Halatang halata po yan. Wala pa namang tugon ng NBI patungkol sa aligasyon na sinasabi ng legal counsel ni Jing Paras. Kaugnay naman ito, inihahanda na rin ng kampo ni Paras ang paghahain ng reklamong perjury o cyber libel laban kay alias Ken at sa mga nasagip na babaeng biktima umano ng human trafficking. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Alas 5:46 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Good morning, Marie. Global News. Good morning sa iyo, Sherwin, at magandang umaga naman sa ating mga kasambahay. Narito ang ating Global News. Sinimulan na ng mga otoridad ang malawakang rescue operation para sa mga posibleng survivor matapos ang magnitude 7.4 na lindol na tumama naman sa Colombia nitong Lunes ng umaga. Umabot na sa mahigit 200 ang naitalang nasawi sa sinasabing pinakamatinding lindol na naranasan ng bansa sa loob ng isang siglo. May hataw na balita si Ray Villacero. Puspusan ang paghahanap ng mga rescuer at volunteer sa mga posibleng nakaligtas at natrap sa ilalim ng mga gumuhong istruktura kasunod ng malakas na lindol sa Colombia. Dakong alas 7:34 ng umaga noong Lunes, Agosto 10, nang maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol sa malaking bahagi ng bansa na nagpabagsak sa maraming gusali at kumitil sa buhay ng mahigit 200 individual. Magdamag na naghalughog ang mga rescue team sa mga gumuho, habang sa ilang lugar ay mano-manong inalis ng mga volunteer ang mga tipak ng semento at iba pang debris. Hindi bababa sa 3,000 ang sinasabing hindi pa nahanap kasunod ng malakas na lindol, kabilang sa pinakamatinding tinamaan ang Pereira, kung saan mahigit 100 bahay at commercial buildings ang napinsala o tuluyang gumuho. El conjunto residencial tenía 34 apartamentos y en el quinto piso la piscina. Como ustedes pueden ver, la piscina quedó prácticamente casi que en el segundo piso, encima del primero. Eso fue lo último que... Tinatayang nasa 30 ang posibleng nasa loob ng nasabing gusali. Unas 30 personas más o menos se supone que están en el edificio, de las cuales hay 4 rescatadas y hay unas 6. Sakali, daang-daang volunteer ang nakiisa sa mga bombero at rescuer sa paghahanap ng mga posible pang nakaligtas sa lindol. Bumuo sila ng human chain para mapabilis ang pag-aalis ng mga tipak ng semento, bato at iba pang debris. Aquí estamos pendientes desde la tarde y estamos más o menos como unas 500, un poco más de 500 personas. May mga sandali ring pansamantala nilang itinigil ang pag-aalis ng mga guho upang pakinggan kung may tunog o tawag mula sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong istruktura. Sa isang rescue site, nakarinig umano sila ng boses ng isang babae mula sa ilalim ng debris. Sí, escuchamos a una dama, está en este sector hacia afuera. Pinaniniwala ang nasa loob ng isang sasakyan ang babae at nakapagsalita pa ito sa mga rescuer. Bagaman napansin nilang nahirapan na itong huminga. Las placas y parece ser que está dentro del carro. Entonces, tardíamente volvió a hablar, a gritar, pero parece ser que está sofocada, algo pasa porque... Patuloy namang dumarami ang mga nagbo-volunteer sa gitna ng malawakang pagkawasak. Como pueden ver, estamos unidos los bomberos, la defensa civil y también la población que se ha unido a este llamado. La gente está solidaria queriendo ayudar. Ayon sa mga volunteer, iisang kanilang layunin ang makapaglabas ng marami pang biktima ng buhay. Todos estamos trabajando pues unidos y con la esperanza de poder salvar una vida.
Sa gitna ng ginagawang rescue operation, isa sa mga nailigtas ang sanggol na ito na matagumpay na nailabas ng mga volunteer kasama ang kaniyang ina mula sa ilalim ng mga guho. Sa Torres del Limonar sa Cali, tinatayang 25 tao ang posibleng nabagsakan ng isang gumuhong gusali. Ayon kay Cali Mayor Alejandro Eder, nasa 24 na lugar ang kanilang rescue operations habang patuloy ang pagdating ng karagdagang rescuer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aquí estimamos que hay 25 personas atrapadas. Ya estamos trabajando con 80 bomberos de Jumbo, de Cali, de Jamundí y acaban de llegar algunos bomberos de Bogotá. Le agradezco mucho. Umabot na rin sa 40 gusali ang tuluyang gumuho sa Cali pa lamang habang daan-daan ang nasugatan. Nananawagan si Eder sa mga residente na ipagpatuloy ang pagtulong pero tiyaking nakikipag-ugnayan sa mga bombero at professional rescue team. Él ayudando a remover los escombros, pero por favor mucho esa coordinación. Tranquilos caleños, aquí estamos trabajando, estamos al frente del tema, de esta vamos a salir bien. La prioridad, rescatar a todas las personas que podamos. Nilinaw din ng alkalde na sa ngayon ay hindi pa kailangan ng heavy machinery sa ilang rescue site dahil tanging manual search ang kanilang ginagawa upang hindi malagay sa panganib ang mga posibleng buhay na natrap sa ilalim. Sa halip, humiling siya ng mga gloves, helmets, tubig at iba pang protective equipment para sa mga rescuer at volunteer. Solo recordarles que en este momento esto es como una cirugía de alta precisión, todavía no se utiliza maquinaria amarilla. Necesitamos por eso guantes, cascos y elementos que ayuden al rescate manual. Malawak din ang pinsala sa Manizales kung saan gumuho ang bahagi ng tore ng isang simbahan. Sa Quibdó naman sa Choco, halos naparalisa ang public services at communications habang mahigit 1,000 bahay ang napinsala. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan habang naka-red alert ang mga ospital sa ilang lungsod. Sinabi ni Colombian President Abelardo de la Espriella na nakahanda na ang pondo para sa mga biktima kasabay ng pagpapakilo sa militar, pulisiya, engineers, rescuers at sniffer dogs. Le he dicho de manera clara a la señora gobernadora que el gobierno nacional está con el pueblo chocuano. Tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas. Ahí está el dinero para atender esta tragedia. Nagpaabot na rin ng tulong ang international community. Naglaan ang United States ng $15.5 million na emergency relief habang pinakilos ng European Union ang Copernicus Satellite Service para tumulong sa rescue operations. Nag-alok din ng tulong ang Israel, Mexico, Ecuador at France. Ang malakas na lindol ay naramdaman sa malawak na bahagi ng Colombia, pati sa kalapit na Ecuador at Panama. Ayon sa US Geological Survey, ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Colombia sa loob ng isang siglo, habang patuloy ang rescue operations sa pag-asang marami pang mailigtas ng buhay. Ray Villacero, humahataw sa Balita Ngayon. Wala pang napapaulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Western Colombia ayon sa Department of Foreign Affairs. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Embassy sa Bogota ang kalagayan ng 119 na Pilipino doon. Nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa mga Pinoy at pinayuhan silang manatili sa ligtas na lugar. Hinikayat din sila na manatiling alerto, subaybayan ang mga abiso ng Colombian government at ihanda ang kanilang emergency contacts. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nasawi at naapektuhan ng sakuna. Sinabi ng Pangulo na nakikiisa ang Pilipinas sa Colombia at nauunawaan ng mga Pilipino ang pinsalang dulot ng lindol bilang kapwa bansang nasa Pacific Ring of Fire. Mahigit 200 na ang nasawi sa sakuna habang malawak ang pinsala sa mga bahay, gusali at iba pang infrastruktura sa Colombia. Hataw Balita Ngayon. Inakusahan ng Ukraine ng Russia
na gumamit ng mga ballistic missiles mula North Korea sa panibagong malawakang pag-atake sa bansa. Hindi bababa sa 10 ang nasawi habang marami rin ang nasugatan sa mga pag-atake sa Zaporizhia at iba pang bahagi ng Ukraine. May hataw na balita si Noel Poliarco. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa lumalalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Ayon kay Zelensky, nakatanggap muli ang Moscow ng karagdagang ballistic missiles mula sa Pyongyang na aniyay ginagamit na sa digmaan sa Ukraine. Вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. Pinakamatinding tinamaan sa pinakahuling pag-atake ang Zaporizhia kung saan 7 ang nasawi at 24 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, North Korean ballistic missile, Zircon missiles at guided aerial bombs ang ginamit sa pag-atake. Pawang mga empleyado ng Zaporizhzhia Steel Plant ang 7 nasawi na inabutan ng pag-atake habang papunta sa shelter matapos tumunog ang air raid alert. 3 pa ang nasawi sa mga Russian drone at missile attack sa kalapit na lugar. Sa Kiev, tinamaan din ang isang infectious disease hospital at isang children's hospital. Bagaman walang nasaktan sa mga bata at medical staff dahil nasa shelter ang mga ito. Nagdulot din ng power outage ang mga pag-atake sa energy at critical infrastructure sa ilang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng Russia na mga civilian facilities ang kanilang tinarget at sinabing military industrial facilities at transport logistics centers ang puntirya ng kanilang mga pag-atake. Pero para kay Zelensky, hindi lamang Ukraine ang dapat mabahala sa patuloy na paggamit ng North Korean weapons sa digmaan. Aniya, nagbibigay ang labanan ng pagkakataon sa Pyongyang na subukan at paunlarin ang kakayahan ng mga missile at iba pang armas nito sa aktwal na digmaan. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону. Nauna nang sinabi ni Zelensky na maaaring magpadala pa ang North Korea ng 30 hanggang 50,000 karagdagang tauhan sa Russia, bagaman wala pang inilalabas na ebidensya o takdang panahon para sa sinasabing deployment. Nauna nang nagpadala ang Pyongyang ng libo-libong tropa para tumulong sa Russia laban sa mga puwersa ng Ukraine sa Kursk region. Noong 2024, lumagda rin ang Russia at North Korea sa isang Mutual Defense Pact habang matagal nang inaakusahan ng Ukraine, South Korea at mga kanlurang bansa ang Pyongyang ng pagbibigay ng armas sa Moscow. Dahil dito, nanawagan si Zelensky sa mga kaalyado, kabilang ang mga bansa sa Asia Pacific na tumulong sa pagpapalakas ng air defense system ng Ukraine. Говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, в наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись. Kabilang sa mga kailangan ng Ukraine ang karagdagang air defense system at interceptors na kayang pabagsakin ang mga ballistic missiles. Samantala, pinaiigting din ng Kiev ang sarili nitong long-range drone attacks sa loob ng Russia, kabilang ang pag-target sa mga oil facility at logistics hub. Ayon kay Zelensky, higit 2,500 kilometro ang layo ng isa sa pinakahuling tinamaang oil refining facility sa Tobolsk, Siberia. Iginiit ng Ukrainian President na magpapatuloy ang kanilang long-range strikes upang iparamdam sa Russia ang epekto ng digmaan at itulak ang Moscow patungo sa kapayapaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni US President Donald Trump
na nananatiling maganda ang relasyon nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kabila ito ng hindi pagkakasundo sa Gaza Peace Plan. Ito ay matapos formal na tanggihan ni Netanyahu ang US-led plan para sa Gaza. Nakasaad sa plano ang pag-atras ng Israeli forces kasabay ng disarmament ng Hamas. Pero nanindigan si Netanyahu na hindi aatras ang kanilang puwersa hanggat hindi ganap na naaalisan ng armas ang Hamas. Sa kabila ng pagtutol ng Israeli leader, sinabi ni Trump na very good pa rin ang kanilang relasyon. In response to Netanyahu rejecting the Hamas deal? Thank you. Well, I put it out today on Truth. I do. I have a response. I put it out today on Truth. Thank you. Good response. The relationship is very good. Hataw Balita ngayon. Lihim umanong inilipat si US President Donald Trump sa mas maliit na military aircraft habang paalis sa Turkey noong Hulyo dahil sa banta ng assassination mula sa Iran. Sa video, makikita na kumaway pa si Trump sa media bago sumakay sa lumang Air Force One sa Ankara matapos na dumalo sa NATO Summit. Pagkapasok sa eroplano, palihim umanong inilipat ang Pangulo gamit ang isang catering truck papunta sa C-32A aircraft. Ayon sa mga ulat, posibleng ginamit na decoy ang mas malaking eroplano kasunod ng posibleng banta mula Iran na posibleng targetin ng missile ang eroplanong sinasakyan ni Trump. Sa mas maliit na C-32A, lumipad si Trump patungong Britain bago muling nakitang bumaba mula sa mas lumang Air Force One sa RAF Mildenhall. Nagdulot din ang insidente ng panibagong pagkwestiyon sa security features ng bagong Boeing 747-8 na ipinagkaloob naman ng Qatar sa United States at ginamit ni Trump papuntang Turkey. Hindi direktang kinumpirma ng White House ang lihim na plane swap pero tiniyak nitong may high-level security protocols ang bagong Air Force One para sa kaligtasan ng Pangulo. Hataw Balita ngayon. Agad na sinuspindi ng pamahalaan ng Thailand ang pag-issue ng mga bagong permit sa pagbili at pagmamayari ng baril matapos ang pamamaril sa isang paaralan noong Biyernes. 8 ang napatay ng 14 anyos na suspect, kabilang ang kanyang mga lolo at lola, 5 school staff at isang 12 anyos na bata. Hindi na rin i-renew ang mga kasalukuyang gun permit habang bawal nang dalhin ng mga gun owners ang kanilang arma sa mga pampublikong lugar. Nangako naman ang punong ministro ng Thailand na pabibilisin ang pagpapatupad ng mas mahigpit na gun control laws at mas mabigat na parusa. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagsuko ng tinatayang 4 na milyong hindi lisensyadong baril at mas mahigpit na screening sa mga pasukan ng paaralan. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. National News. Palinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong commanding general ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Ito ay ang palakasin ng kakayahan ng hukbo sa external defense at siguraduhin na naka-align ang bawat sundalo sa defense priorities ng bansa. Kasabay nito, binigyang din ng Pangulo ang pangangalaga sa mga sundalo. May hatong na balita si Joan Nano. Formal nang umupo kahapon si Lieutenant General Donald Gumiran bilang ika-68 Commanding General ng Philippine Army.
Pinalitan niya si General Antonio Navarrete na itinalaga naman bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kapalit ng nagretirong si General Romeo Browner Jr. Mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong pinuno ng Philippine Army. Ipagpatuloy sa kanilang hanay ang transition tungo sa external defense. You take command as the Army continues to transition towards external defense. Build a force capable of securing the land domain, supporting joint operations, and contributing fully to defending our sovereignty and asserting our territorial integrity. Kaya bilin ng Pangulo sa bagong Army Chief, tiyaking ang bawat personnel at unit ng Philippine Army ay disiplinado at naka-align sa defense priorities ng bansa. Ibig rin ng Pangulo na mabilis makakakilos ang mga sundalo, nakahanda sa misyon at kayang tumugon sa anumang pangangailangan. Gayunman pinatitiyak din ito na mapangangalagaan ang kapakanan ng bawat sundalo. Ensure that every personnel and every unit in the Army remains disciplined and fully aligned with the defense priorities of our Republic. And above all, continue to take care of our soldiers. Maaari niyang i-modernize ang mga kagamitan at pagbutihin ang mga taktika, pero ang mga tao pa rin na magpapatupad ng misyon at magbibigay ng kahulugan sa bawat nakakamit ng hukbo. Pero hindi lang sa depensa ng bansa dapat handa ang Philippine Army, kundi maging sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna, lalo na sa panahon ng may kalamidad. Ayon sa Pangulo, sa mga ganitong sitwasyon, dapat malaman ng sambayan ng Pilipino na mayroon silang maaasahang tulong mula sa hukbo. Especially now, as many of our communities confront heavy monsoon rains and other calamities, keep the Army ready to support search, rescue, and relief operations. Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them. Kasama sa pinatututukan ng Pangulo sa Philippine Army ang pagpapatupad ng seguridad sa darating na BARM elections na gaganapin sa Setyembre. Samantala, tiniyak naman ng bagong Army Chief kasama ang mga tauhan ng Philippine Army na ipagpapatuloy nila ang pagpapalakas ng hukbo upang handa sa mga kinakaharap na hamon ngayon at sa mga darating pa. Among the first instructions of our Commander-in-Chief to the AFP is to ensure the credible, orderly, and peaceful conduct of the historic first BARM parliamentary elections. Together, we will continue to build an organization that is ready to meet present and future challenges. Si Lieutenant General Gumiran ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992. Sa kanyang karera, nagkaroon siya ng malawak na operational at command experience sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinamunuan niya ang ilang unit mula batalyon hanggang Unified Command level, kabilang ang 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion, 602 Infantry Brigade at 6th Infantry Division. Nagsilbi rin siyang commander ng Western Mindanao Command. Naging bahagi rin si General Gumiran ng Philippine Contingent sa Iraq bilang miyembro ng United Nations Guard Contingent at nakatapos ng Masters of Strategic Studies sa US Army War College. John Nano, humahataw sa balita ngayon. Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang ginawang provisional understanding ng Pilipinas at China kaugnay sa pagsasagawa ng rotation and resupply o RORE mission sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DFA, binigyan din ito na binalangkas ang nasabing provisional understanding nang hindi isinusuko ang nakasaad sa 2016 Arbitral Award at istriktong nakabatay ang mga prinsipyo sa RORE mission sa BRP Sierra Madre. Giit ng DFA, hindi nito pinagbabawalan o nalimitahan ang karapatan sa soberenya ng Pilipinas at ang jurisdiksyon sa ilalim ng international law. Sinagot din ng DFA ang naging puna ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kung saan tinawag nitong misplaced ang komento ng dating maestrado.
Nauna nang kinondina ni Carpio ang naturang arrangement at nagbabala na kung hindi ito i-terminate, ay maaring kunin ng China ang pagkakataon na palawakin ang kanilang nasasakupan sa buong West Philippine Sea. Patuloy nitong iginiit na hindi niya kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China sa pagsasagawa ng rotary mission sa Ayungin Shoal dahil bahagi ito na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Samantala, ipinaubayan na ng DFA sa security sector ang pag-assess kung kailangan pa ba ang provisional understanding para sa pagsasagawa ng rotary mission sa Ayungin Shoal. Hataw Balita ngayon. Sunod-sunod ang pagdating sa bansa ng mga Pilipinong marino na naapektuhan ng mga drone attack sa Black Sea at Strait of Hormuz. Noong linggo, August 9, 23 tripulante mula sa MV Christina B at MV Asia ang nakauwi matapos tamaan ng drone strikes ang kanilang mga barko habang bumibiyahe sa Black Sea. Habang noong Lunes, August 10, 22 seafarers naman mula sa MV Achilles at MV Elce na naapektuhan din ng mga pag-atake sa Strait of Hormuz at Black Sea ang ligtas na nakauwi ng bansa. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at OWA at binigyan ng airport at financial assistance kasabay ng paunang medical check-up. Inatasan din ng kanilang manning agencies na magsagawa ng physical at psychological assessments at debriefing at ibigay ang nararapat na benepisyo at kompensasyon sa mga marino. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapauwi at pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong tripulanteng naapektuhan ng karahasan sa karagatan. Hataw Balita ngayon. Balik Pilipinas na ang dalawang Filipino seafarers na nasugatan dahil sa hinihinalang kaso ng hate crime sa Bristol, United Kingdom. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Department of Migrant Workers, dumating ang dalawang Pilipinong tripulante noong linggo, August 9. Sinasabing 3 silang seaman na sugatan sa insidente, kung saan ang ikatlo ay nasa kritikal na kondisyon pa rin. Bukod sa airport assistance, binigyan din ng mga ito ng financial support ng DMW at OWA. Kasama rin sa sumalubong sa kanilang pagdating ang mga kinatawan ng kanilang manning agency, kung saan inatasan nito na isailalim ang dalawa sa physical at psychological check gayon din ng debriefing sessions. Habang aasikasuhin rin ng manning agency ang gamutan ng isa pang seafarer na nasa kritikal na kondisyon pati na ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Weather News. Nababawasan na ang epekto ng habagat sa bansa kaya naman inaasahan na unti-unti na ring mababawasan ang mga pag-ulan sa bansa. Para po sa iba pang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa may Ilocos region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa may Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, Talatang 5 na nagsasabi, ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by for a while dahil susunod na po ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.